Good morning, Ka Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa liga ng ating panahon. Recap lang muna tayong kaoten tungkol po dito kay Bagyong Nona na binantayan po natin nitong mga nakalipas sa araw. Sumula po sa pagiging typhoon, nagkaroon po ng landfall activities dito po yan sa may bahagi po ng Visayas at humina po yan sa pagiging tropical storm pero naging tropical depression pa at naging low pressure area din po at kahapon nga ay tuloy na po yung nag-dissipate o nalusaw dahil po yan sa epekto ng hanging amihan o northeast monsoon. Kasi po yung mga cold and dry characteristic nitong hanging amihan ay hindi po favorable sa intensification ng isang tropical cyclone. At ngayon naman pong araw na ito, patuloy po natin binabantayan itong Bagyong Onyok na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Alas 4 po ng umaga, huli po yung namataan ng Pag-asa sa layong 405 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Compared po nitong mga nakalipas na oras, napanatili po nito ang kanyang taglay na lakas ng hangin na abot ng 55 kilometers per hour at inaasahan po natin ito ay kikilos pakanluran sa bilis naman na 17 kilometers per hour. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Chris Perez, itong Bagyong Onyok ay posible pong maglandfall o tumama dito po yan sa may Surigao del Sur mamayang gabi sa pagitan po ito ng 8 to 10 p.m. pero depende pa rin po yan sa mga pagbabago sa mga susunod na oras. Ang Bagyong Onyok naman po ang ika-15 bagyo na pumasok ng Philippine Area of Responsibility this year 2015. At habang lumalapit nga po ang Bagyong Onyok, dito po yan sa ating kalupaan, itinaas ng Pag-asa ang storm warning signal number 1. Diyan po yan sa Surigao del Sur, Siargao Island, Surigao del Norte, Dinagat Province, Misamis Oriental, Camiguin. Kasama rin po dito ang bahagi po ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Compostela Valley at ganun din ang Bukidnon. Nasa ilalim rin ng signal number 1 ang Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Davao del Sur, North Cotabato, Zamboanga del Sur at ganoon din ang Zamboanga Sibugay. Dito po inaasahan natin ang pagkakaroon ng masungit na panahon at yung lakas po na hangin posibleng umabot ng 30 to 60 kilometers per hour sa loob po yan ng susunod na 36 hours. Bukod po dito sa mga pagbugso ng hangin na dadalhin ito nga Bagyong Onyok, may dala rin po yan na mga pag-ulan lalong-lalo na po dito sa mga lugar na masasakop ng 100 kilometers diameter nito. Ayon po sa Pag-asa, ang estimated rainfall po na dala-dala ng bagyo ay moderate to heavy rains. Kaya naman magdoble ingat po at maging alerto sa mga residente lalong-lalo na ng Mindanao. At bukod po dito sa Bagyong Onyok, nandito rin po ito nga presensya pa rin ng northeast monsoon o yung hanging amihan. Partikular po yung makakaapekto dito sa bahagi ng Northern Luzon. Kaya asahan naman po natin sa mga susunod na oras ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na magdudulot na may hinahanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito po yan sa Metro Manila at ganoon din sa natitirang bahagi pa ng Luzon. Sa natitirang bahagi naman po ng ating bansa, inaasahan ang pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron naman chance sa mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Sa lagay po ng ating mga karagatan, nakataas naman ang gale warning ngayong araw. Dito po yan sa northern, eastern at ganoon din po dito sa western seaboard ng Luzon at ganoon din dito sa eastern seaboard naman ng Visayas. Dito posibleng maranasan ang pagkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. At bilang gabi naman po sa ating lahat, ngayon po nga buwan ng Disyembre, inaasahan po natin ang average number ng tropical cyclone na iaabot ng 0 to 1. Pero ayon po sa Pag-asa, paglilinaw po nila, ito po ay guide lamang para sa atin. Ibig sabihin, posible po na lumagpas pa dito. Katulad po ngayon, December 2015, ikalawang bagyo na po ito nga Bagyong Onyok sa buwan ng Disyembre. At kung pag-uusapan naman po natin yung normal track ng mga bagyo kapag ganitong buwan, ayon po dito sa climatological record ng Pag-asa, malaki po talaga ang tsansa na ito ay tumama sa ating kalupaan. Particularly dito po yan sa bahagi ng Visayas o kaya naman dito po yan sa may Southern Luzon. Dahil po yan sa epekto ng hanging amihan. Dahil nga po ito po ay napupush pa southward, dito po yan sa ating landmass. At siya po ang latest sa ligay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan.